So ang ratings guys ay napakalaga po niyan. Napakalaga po ng TV ratings dahil dito nakita po natin kung gaano karami ang nanonood sa TV or sa television. Pero sa ngayon guys ay hindi rin po or hindi na lang po sa TV bumabase ang mga sponsors, ang mga advertisers, kundi even sa mga digital platforms tulad ng YouTube, Facebook, TikTok, or kung ano-ano man pong TV or digital platforms. Dahilan kahit sabihin po natin na hindi ganun kataas ang ratings ng Eat Bulaga tulad ng sa It Showtime ay mas tinatangkilik or sinusuportahan pa rin po sila ng mga malalaking sponsors. Disclaimer lamang po, sa TV network na TV5, ang Eat Bulaga po ay ang pinakamataas na ratings na nakuha. Pero syempre kapag ihahambing po ito sa It Showtime, ay sabihin po natin mababa po siya kaysa sa It Showtime. Pero kahit mababa po siya guys, sa It Showtime ay kitang-kita naman po natin kung gaano karami or gaano kadami merong sponsors ang Eat Bulaga. At ang advertisers nito guys ay hindi po natin maituturing na konti. Marami rin po ang advertisers ng Eat Bulaga. So isipin nyo guys, sa likod nga po ng limited reach at sabihin po natin ma-coverage yung signal ng Eat Bulaga, lalo na sa TV5, ay patuloy pa rin po silang sinusuportahan ng malalaking kumpanya para mag-sponsors at para mag-advertise. Pero syempre, i-share ko muna sa inyo guys yung ratings ng Eat Bulaga at It Showtime. And of course, sasabihin ko rin po sa inyo kung bakit ang Eat Bulaga ang siyang pinakamataas na ratings sa programa nga po ng TV5. So unahin po natin guys yung ratings na inilathala ng Telepinoy nitong nagdaang Tuesday, July 21. So dito makita po natin na ang It Showtime guys, ito. Ang It Showtime po ay may 5.3%, samantalang ang Eat Bulaga po ay may 2.6%. Bagaman mababa man po ang ratings ng Eat Bulaga kaysa sa It Showtime, ay may tuturing pa rin po nating mataas ang ratings na nakuha nga po ng Eat Bulaga. So, ang 5.3% po ba para sa inyo guys ng It Showtime ay maituturing po natin na mataas? Sa akin guys, hindi. Hindi po mataas ang ratings ng It Showtime. Kung ako tatanungin guys yung 5.3 ratings ng It Showtime ay hindi po mataas. Bakit kanyo? Sapagkat meron po silang 4 na TV stations. Alam nyo guys, yung time ng nasa GMA pa po ang Eat Bulaga, bihira lang po na umabot po sila ng 5% yung ratings nila alone. Or madalas guys ay 6 hanggang 8% ang ratings ng Eat Bulaga nung nasa GMA pa po ito. Kaya nakapagtataka guys, bakit pagdating sa It Showtime ay yung ratings na naabot nila ay 5% lamang at 4 na TV stations pa. Di ba? So mataas ba maituturing ang ratings ng It Showtime? Ngayong 4 na TV stations na meron sila, unlike sa Eat Bulaga guys, na 2 TV stations, 2.6 is not bad guys. Yung 2% guys, noon ay hindi man lang nakukuha ng It Showtime nung sila pa po ang noon time program ng TV5. Hindi nila nare-reach ang 2% man lang, pero ang Eat Bulaga ay maning-mani sa kanila. So para sa akin guys, hindi pa rin natin maituturing na mataas ang ratings ng It Showtime kahit 5.3% po ang ratings nila. Dahil sa lawak na meron ng GMA, sa lakas ng signal na meron sila, bakit ganyan lamang po ang ratings nila? Bakit hindi na-utilize ng GMA or ng It Showtime yung lawak na meron ang TV network nito? 4 na TV stations guys. All TV, sabihin natin 0.2 or 0.3% yung average ratings.
So sa 5.3 ay 5% na lang po ang It's Showtime. Or bawasan natin sa A to Z na 1% guys. Maraming manonood guys yung A to Z. So magiging 4% na lang. Yung Kapamilya Channel guys, bawasan natin ng 0.5%. So yung 4% magiging 3.5% na lang. So isipin nyo guys, yung GMA para sa It's Showtime, 3% lang ang nakukuha. Sa lawak, sa lakas ng signal, at well-recognized pa ang It's Showtime, pero 3% lang ang ratings nito. O sabihin natin yung overall nito na 5%. Di ba yung Eat Bulaga guys, nung time na nasa GMA, 5% guys, yan ay pinakamababang ratings nila. Pero ngayon, bakit yung It's Showtime, kailangan 4 na TV stations pa, 5% yung ratings. Yung Eat Bulaga ngayon sa TV5 ngayon guys, 2.6% yung ratings. Yung time na nasa TV5 ang It's Showtime, yung 2% hindi nakukuha ng It's Showtime yan guys. Kaya may tuturing natin na mas malakas pa rin talaga ang Eat Bulaga when it comes sa TV ratings. Diba? At kahit mababa guys ang ratings ng Eat Bulaga, kitang-kita natin kung gaano karaming sponsors meron sila. Bakit maraming sponsors ang Eat Bulaga? Unang-una guys, sa title itself, sa Eat Bulaga mismo, 47 years guys, which means pinakakatiwalaan na ito. Kahit hindi po panoorin ngayong araw, kahit hindi po panoorin kagahapon, bukas, babalikan at babalikan pa rin po ito. Bakit kanyo? Kasi ito po kasi ang pinaglakihan natin. Dito tayo tumanda sa programang ito. Kaya nga guys, di ba, iniingatan ng Eat Bulaga yung reputasyon nila. Yan kasi yung pinapangalagaan nila, yung reputasyon ng Eat Bulaga. Dahilan kung bakit patuloy na sumusuporta yung malalaking kumpanya, kung dahilan kung bakit maraming advertisers ang Eat Bulaga kahit mahina ang coverage signal ng TV5, kahit hindi malawak ang naaabot ng TV5 unlike sa GMA network. Yes, maraming advertisers ang It's Showtime. Baw po tayo doon. Pero sponsors guys, mas marami pa rin po talagang nagtitiwala sa Eat Bulaga. At yung advertisers guys, baka bumabase na lang yan dahil sa lawak na meron ang GMA network. At of course, syempre, meron ding partnership siguro yung iba dyan. Kung matatandaan nyo guys, yung Unilever, wala pong advertisers na ganyan ang Eat Bulaga. So siguro merong partnership yan between Unilever at saka yung ABS-CBN. Pero kahit walang Unilever, wala tayong makitang safeguard na advertisers ang Eat Bulaga, ay marami pa rin nagtitiwala. 50 plus number of ads per episode ay hindi na po masama para sa Eat Bulaga. Milyon pa rin po ang kinikita nila. Yes, ang ratings po ay mahalaga pa rin po dahil dito nakikita kung gaano karami ang nanonood sa TV. Pero ngayon guys, hindi na po rin pinagbabasihan niya ng mga advertisers, ng mga sponsors dahil tumitingin na rin po sila sa digital platforms tulad ng YouTube, Facebook, mga TikTok, or among others guys. Diba? Pinagbabasihan na rin po nila yung advertisers, ng mga advertisers yung viewers sa YouTube. Sa dahil nga po sa teknolohiya guys, ay parang nadidisregard na rin po ang ratings sa TV or yung ratings guys. Hindi na po nila iniisip kung mababa man po ang ratings ng Eat Bulaga. Susuportahan pa rin nila kasi nga po sa brand, sa title itself, sa Eat Bulaga mismo, sa Tito Vic and Joey, sa mga host, sa good image, sa good reputation. Diba? Yun ang dahilan kung bakit patuloy na sumusuporta at tumutulong ang malalaking kumpanya sa pananghaliang programa ng Iconic Trio. Kaya kung mataas man po ang ratings ng It's Showtime kesa sa Eat Bulaga, ay okay lang po yun. Kasi sa ngayon po kasi ay hindi na po
wala na po sa atin. Wala na po, kumbaga, hindi na po iniisip ng mga tao, lalo na yung mga manonood, mga solid viewers ng Eat Bulaga, ang ratings na nakukuha nito. Ang mahalaga ay ang pagpapasaya at tulong na ibinibigay nga po ng Eat Bulaga. So yun nga po guys, sa ratings na meron ang TV5, ang Eat Bulaga po ang siyang pinaka mataas. Dahil meron nga po itong 2.6%. Samantalang, ang face-to-face ay may 0.7%. Ang Frontline Pilipinas ay merong 1.4%. So medyo mataas din po guys. Ito yung after ng ng Eat Bulaga. Medyo mataas ang ratings ng Frontline Pilipinas. 1.4%. After nun ay yung Mano po Legacy. Meron pong 0.5%. Tapos sinundan ng Cooking Master Boy na merong 0.5%. Tapos yung Night Rider 0.5%. Tapos yung una sa lahat 0.9%. Tapos yung Minute to Win It 1.1%. So pero wala pa po dito yung TV5 . So yun nga po guys, sa programa nga po ng TV5, tanging ang Eat Bulaga lamang po ang pinakamataas ang ratings. Kaya maituturing natin guys na mataas pa rin po ang ratings ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Hindi ganun kasing taas tulad ng sa It's Showtime dahil alam naman po natin yung advantages na meron ang It's Showtime kesa sa Eat Bulaga. Pero para sa akin, mas tinatangkilik pa rin magpasa hanggang ngayon ang pananghaliang programa ng Iconic Trio. At kahit mababa po ang ratings ng Eat Bulaga kaysa sa It's Showtime, ay kitang-kita pa rin po natin ang dami ng sponsors nito. Meaning, ay mas pinagkakatiwalaan pa rin po ang Eat Bulaga kaysa sa It's Showtime. Unang-una dahil sa good image at sa reputasyon na meron niya po ang Eat Bulaga. Sa brand or sa title itself na Eat Bulaga guys, yan po ang dahilan kung bakit patuloy na naniniwala, nagtitiwala at tumutulong ang mga malalaking kumpanya, para mag-sponsors at mag-advertise sa noontime program ng Iconic Trio. Dahil naniniwala sila na maraming nanonood sa digital platforms ng Eat Bulaga, sa main YouTube channel, sa Facebook. So hundreds, thousands guys ang viewers ng Eat Bulaga sa kanilang main YouTube channel. So yun, tinitignan na din ng mga advertisers yun. Malakas guys, malakas ang brand ng Eat Bulaga. Sa tagal ba naman nito guys di ba? So kahit hindi natin panoorin ngayon ang Eat Bulaga, babalik at babalikan po yan. Siyempre, Tito Vic and Joey. Di ba? Yan ang sinasabi natin guys kung bakit nagsampa ng kaso ang TVJ Production kay Anjo Iliana. Dahil sa paninirang puri na sinabi nga po nito na kesyo may sindikato daw po sa Eat Bulaga, may politikahan. Yan yung sinasabi po natin kung bakit nagdemanda ang TVJ Production kay Anjo Iliana dahil iniingatan nga po nito yung reputasyon na meron po sila. Di ba? Anong iisipin guys ng tao kapag sinabing sindikato? Negative agad guys When we say syndicate guys, di ba? Negative. Hindi maganda kaagad sa paningin, sa pandinig ng ibang tao. Kaya yung sinasabi ni Anjo Iliana na kesyo, di naman daw po na lulugi ang Eat Bulaga. Di ba? Hindi yun ang usapin dito. Ang usapin doon kung bakit dinimanda siya ng Eat Bulaga or TVJ Production ay dahil ayaw nitong mabahiran ng hindi magandang imahe or hindi magandang reputasyon ang noontime program ng Iconic Trio. Paano kaya guys kung nasira talaga ni Anjo Iliana yung Eat Bulaga? Paano kung yung mga advertisers nito, yung mga sponsors nito ay nagsialisan? Di na bankrupt or nalugi ang Eat Bulaga. Kaya yung mga advertisers guys,
sa totoo lang, nagtitiwala sila sa Eat Bulaga just because of the reputation, the good image. Yun yung dahilan kung bakit sa likod ng mababang ratings ng Eat Bulaga kaysa sa Eat Showtime. Again guys, di po natin sinasabi na mas mataas ang ratings ng Eat Bulaga sa Eat Showtime, di ba? Pero sa likod ng mas mababang ratings ng Eat Bulaga sa Eat Showtime ay marami pa rin pong big time sponsors ang nagtitiwala sa kanila. Milyon ang binabayad ng mga sponsors na lumalabas sa Eat Bulaga. At patuloy na dumarami pa po ang sponsors ng Eat Bulaga. So lahat po ng segment ng Eat Bulaga ay meron po silang sponsors. So bakit nagtitiwala sa likod ng mababang ratings? Dahil nga po guys, hindi lang po sa ratings sila bumabase, kundi sa reputasyon ng Eat Bulaga, sa good image ng Eat Bulaga. Of course, tinitignan din po nila yung digital platforms na meron ng Eat Bulaga tulad ng YouTube, Facebook, di ba? YouTube, Facebook, TikTok, kahit sa TikTok guys, tinitignan din po nila yan. Mga digital platforms.